Naniniwala ang ilang kongresista na si dating Ako Bicol Representative Zaldico ang pinaka-guilty sa korupsyon. Kaya naman tinablan nila ang mga akusasyon nito laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Kamara si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Yes, Pops J, nagsagawa nga ng press conference ang ilang miyembro ng Kamara kanina ukol sa mga alegasyon ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. At dinipensahan din naman nila ang Pangulo laban nga sa mga alegasyon na ito. Isang bahagi ng pahayag ni Ko ay ang pagsasabing nakatanggap umano si Pangulong Bongbong Marcos ng 25 billion pesos kickback dahil sa flood control projects. Dagdag pa niya, 100 billion pesos daw ang inisyal na hinihingi ng Pangulo. Agad naman itong dinipensahan ni House Deputy Speaker Ronnie Puno at mistulang imbento at walang kredibilidad daw ang mga naging salita ni Ko. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Deputy Speaker Ronnie Puno. Wala ko na 25 billion ang dineliver niya. Alam niyo magkano marami yun? I mean, siguro naman we have to require a minimum level of credibility from somebody who will be talking and, you know, be cited and quoted in public, di ba? Sinagot din ng House leadership ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na pinaghahati-hatian umano ng mga kongresista ang budget ng Department of Education. Sabi pa ng Vice, malaking dagok daw sa tiwala ng publiko ang nararanasan ng kasalukuyang administrasyon. Para kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Atyong, hindi questionable ang tiwala sa Pangulo. Lalo't si PBBM ang nag-ungkat ng isyu ng korupsyon sa kanyang State of the Nation address ngayong taon. Milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insecurity. Pops G, sa kabila nga ng lahat ng ito ay sinigurado pa rin naman ng ilang mga miyembro ng Kamara, kabilang na yung nakasama natin sa press conference kanina, na tuloy-tuloy ang kanilang pagtitiwala sa investigasyon na nangyayari sa Independent Commission for Infrastructure. Pops J? Amy, ano raw ang tingin ng Kamara? Bakit direktang inatake na ni Ko si PBBM? Actually, Pops J, kanina si Deputy Speaker Puno nga yung isa sa mga nangunguna nagsasalita at sabi niya, para sa kanya ay nakakagulat daw ang nangyaring ito. Pero bukod pa dyan, nagpanik na rin daw kasi siguro si former Representative Zaldico dahil nga may possibility na once proven guilty nga siya dito sa mga flood control projects at sa issue nga ng korupsyon na nangyari dito sa budget dito sa Kamara noong 19th Congress, ay mawawala na daw siya ng passport at no choice na nga raw kundi magstay dito sa Pilipinas. At yun nga, nasabi na rin naman ni Zaldico, Pops J, na meron na daw siyang nare-receive na death threats, kaya gusto niya mas ligtas yung lugar kung nasaan siya. At yun nga, mas malalagay siya sa panganib kung nandito siya mismo sa Pilipinas. Pops J. Amy, may plano bang gawin ang Kamara laban kay Ko kaugnay sa mga aligasyon nito? Well, kung maalala natin, Pops J, nag-resign na bilang Ako Bicol Party List Representative itong si Zaldico at limited na lang din ang magiging powers ng House of Representatives para sa kanya. So, magiging problema yan dahil nga wala masyadong magagawa itong Kamara patungkol nga dito kay former Representative Zaldico. Pero yan pa rin yung developments na abangan natin dito mismo sa loob ng Kamara, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.